Good morning po, good morning. Kakagising ko lang but I have to make a content early. Not too early na para sa iba pero ngayon mga kaibigan, maaga to para sa akin. So, pinorward ni Sir Sean Gibbons yan sa GC namin with, of course, obviously Vincent Astrolabio. Ito pong article written by Jake Donovan. Isa po sa pinaka-legit sa Amerika pagdating po sa news, pagdating sa boxing. Sabi po dito, Jason Moloney, Vincent Astrolabio WBO title fight May 13 co-feature 2 Alim Canali and Butler, mga kaibigan. So, sabi po dito, Jason Moloney is finally set for his next attempt at becoming a bantamweight titleist. So, ito nga po mga kaibigan, nakalaban niya po si Vincent Astrolabio. Ngayon na po yung May 13. So, malapit na din po. Alright mga kaibigan. So, ito pong laban na ito, ang venue po is to be announced pa. Location has yet to be confirmed for what is now a title fight double header, mga kaibigan. So ito pong WBO bantamweight title ay isa po sa, of course alam naman natin, sa mga belt na binakante ni Naoya Inoue na kahapon lamang ay napabalita po na siya po ay na-injured, no? So ang kanya pong laban against Stephen Fulton ay mauurong po, mga kaibigan. So ito po, another world title fight na naman for a Filipino. At of course, courtesy, special shoutout kay Sir Sean Gibbons, ang NP Promotions President, for making this fight possible, mga kaibigan. So, ang dami po dati, akala nila IBF, but may mga changes po na nangyari. Although si Astrolabio po yung mandatory sa IBF, but again, sabi nga ni Sir Sean, don't announce it yet because may mga parang nag-reshuffle pa sila or sila nag-usap sila Sir Sean at yung mga kung sino mga representative sa mga governing body, mga kaibigan. So ngayon, it ended up Vincent Astrolabio fighting Moloney for the WBO instead of IBF, mga kaibigan. So dapat, diba, originally ang kalaban ni Vincent Astrolabio ay si Emmanuel Rodriguez for the IBF, but Sir Sean did some maneuvering, mga kaibigan. But at the end of the day, ito pong si Astrolabio will be getting a title shot against Moloney. Hindi din po birong kalaban si Moloney, mga kaibigan. If you remember, although na knockout siya ni Naoya Inoue, medyo pinahirapan niya din sa una itong si Naoya Inoue, mga kaibigan. So may dissenting skill din to si Moloney, no? At actually yung isa din kakampal niya mahusay din from Australia, mga kaibigan. But Astrolabio is a hard-hitting Filipino. Yan, malakas po manuntok si Vincent Astrolabio. In fact, sabi ni Coach Nonoy sa gym niya ay si Astrolabio ang isa sa, siguro sa mga nahawakan niya, top 2 daw sa pinakamalakas kung ikukumpara niya noon. Pero ngayon mas lumakas na po itong si Vincent Astrolabio. Napakasipag mag-train, disiplinado sa katawan, maging sa pagkain siya daw po. At si Rene Marcuarto, by the way, Rene Marcuarto will be fighting sa Japan ngayon pong April 16. Nilalakad na po namin ang kanilang mga requirements, mga kaibigan. At again, iyaano ko lang, didiinan ko ulit ito, mga kaibigan. Ito po yung mga example na napakarami pong opportunity na nagbubukas para sa mga Filipino fighters na mga grateful, mga kaibigan, ano. Huwag ka kasing manunuwag ng promoter mo. Huwag kang mga away ng mga handler mo. Bakit? Dalawa lang yan. Okay. You are in good terms with them, opportunities will always be in front of you. Yung kabaliktaran naman, awayin mo sila. Instead na may opportunity ka, walang mangyayari. Ngayon, ang daming iniiyak ng iba. Iiyak, iniipit nyo, that's what you get. Diba? Anong in-expect mo? Diba? Babalahurain mo yung mga malalaking players na yan, tapos you will expect, you know, a better outcome? Of course not, di ba, mga kaibigan? Yun po yung hindi maintindihan ng ibang fan, lalo na naintindihan naman natin kasi fan nga di ba, na mga observers lang sila. But yung aking point of view, sinasabi ko sa inyo para may idea kayo, yung point of view ng mga kung anong mga nagiging siste sa loob ng industriya ng boxing. Ganun talaga, hindi lang naman yung mga kilala nyo ngayon, pati yung mga nakaraan pa, no? Ang dami na ding mga nasampulan na dahil sa katigasan ng ulo, dahil medyo yumabang, wala pa man nararating, akala mo kung sino na, talagang pinupulot sa kangkuman, ano?
Siyempre, kapag nasa, ano ka na siguro, estado ka na ng Floyd Mayweather, estado ka na ng Manny Pacquiao, pwede ka na siguro maglatag ng demands mo. Bakit? Meron ka ng say, meron ka ng pera, meron ka ng power, influence to do it. Kapag wala pa, sino ka para di ba? Mag-attitude, ika nga. No? So, yun mga kaibigan, napakagandang balita po nito. Sa sunod-sunod na naman mga kaibigan, kwarto, ang lalabanan niya is for interim. Si Astrolabio naman, itong WBO Bantamweight World Title, Akhmadaliev versus Tapales to belt yan sa Super Bantamweight. And then Jake Bornea laban dito kay Fernando Martinez, world title fight niyan for the IBF World Super Flyweight title mga kaibigan. So yun lang po muna for today. Magandang balita. Tulong po muna uli ako. Peace.